Pinagtibay ng ICC ang pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang nakitang sapat na dahilan ng korte para palayain siya. Narito ang Express Report. Mananatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kasunod yan ang ginawang review ng ICC sa detention ng dating Pangulo matapos siyang humiling ng interim release. Batay sa desisyon ng Trial Chamber 3, hindi sapat ang mga argumento ng defense team tungkol sa kalusugan at memory condition ni Duterte para palayain siya. Mas tumaas din daw ang tsansa na tumakas si Duterte. Isa sa mga isinaalang-alang ang dating pahayag ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Kasabay nito, inanunsyo na ng ICC na sa May 27 gagawin ang unang status conference ng kanyang kaso. Tatalakayin dyan ang mga ebidensya, testigo, proteksyon sa mga witness at ang paghahanda bago ang posibleng trial. Pinayagan naman ang dating Pangulo na hindi personal na dumalo sa naturang hearing. Ipauubayan na lang ito sa kanyang legal team. Kailangan lang din nilang isumite ang written request ni Duterte na pirmado niya. Tuloy-tuloy ang paglilitis lalo't ibinasura na ng ICC ang apela ni Duterte tungkol sa pagkumpirma sa kanyang mga kaso. Giit ng korte, malinaw ang saklaw ng kaso kasama ang mga panahon at lugar ng krimen, pati na ang mga biktima. Taliwas sa argumento ng defense team. Hindi pa rin naman daw ito full trial kaya hindi kailangang himayin isa-isa ang bawat ebidensya. Ang dinesisyonan pa lang dito ay kung may sapat na basihan para ituloy sa paglilitis ang kaso. 3 counts ng kasong crimes against humanity at murder ang kinumpirma laban kay Duterte. Kabilang dyan ang mga pagpatay ng alkalde pa siya ng Davao City at sa gyera kontra droga nang maging pangulo na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.